Ang ating tekstong biblikal ngayong araw ay mula sa Kawikaan 22:24 hanggang 25. Huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit at huwag kang makihalubilo sa taong bugnutin. Baka matuto ka ng kanyang mga lakad at mabitag ka. Mga kapatid, ito ang malaking hamon sa atin, ang huwag maging mainitin ang ulo. Sinasabi ng Biblia na kung palagi tayong nakikisama sa taong madaling magalit, baka mahawa rin tayo sa parehong pag-uugali. Ang galit ay parang apoy. Kapag lagi tayong nakadikit dito, baka pati tayo ay masunog. Ngunit papaano kung tayo mismo ang mainitin ang ulo? Papaano kung tayo ang parating galit? Ito ang mas malalim na hamon. Aminin natin ang ating kahinaan at hayaan ng Diyos na magpawi ng apoy ng galit sa ating puso. Sapagkat kung ang init ng ulo ay nagdudulot ng kaguluhan, ang kapayapaan na mula sa Diyos ay nagdudulot ng kapanatagan at kaginhawaan. Maging ang agham ay nagpapatunay na may magagawa tayo laban sa ugaling ito. Una, mindfulness o pagninilay. Ayon sa pag-aaral ng University of New South Wales noong 2025, nakatutulong ito upang makontrol ang emosyon at mabawasan ang agresyon. Pangalawa, pagbabago ng pananaw o cognitive reframing. Ayon sa pag-aaral sa Sweden noong 2024 na pinangunahan ni Dr. Larsson, ang pagtingin sa sitwasyon sa mas positibong paraan ay nakababawas ng galit. At pangatlo, pagpapakalma ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa PubMed, ang malalim na paghinga at relaxation ay nakatutulong na mapababa ang tensyon at tibok ng puso na dulot ng galit. Kaya't malinaw ang paalala, hindi natin kailangang manatiling bihag ng galit. Sa tulong ng Diyos at sa praktikal na hakbang na ipinapakita ng agham, maaari tayong pumili ng kapayapaan, pagtitimpi at pag-ibig. Sa halip na magasik ng apoy ng galit, magdala tayo ng liwanag ng Diyos sa ating paligid. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, ano ang masasabi ninyo tungkol sa ating pagninilay ngayong araw? Pag-usapan natin sa comment section. At kung ikaw ay na-bless ng mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like, i-follow, at i-share para marami rin ang ma-bless. Ingat lagi at pagpalain kayo ng Diyos. Bye!